Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako, tugon. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta.
At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita tungkol sa kahatulan, sapagkat inatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa nalalapit na pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang ating pong nagiging tema o theme ng ating pong mga pagbasa ngayon at sa mga susunod na araw ay talagang paghahabilin na ni Jesus sa kanyang mga alagad. Mayroon pong katapusan ang kanyang pananatili dito sa lupa, no? Physically na kasama ang kanyang mga alagad. Ngayon po ay yung nakalulungkot na tagpo, nakalulungkot na pamamaalam. Mayroong aalis at mayroong maiiwan. At nandoon lagi yung karanasan, no, na hindi madali ang magpaalam at hindi rin madali ang paalisin ang isang tao. Lalo tigit, ito yung iyong sinasandalan, ito ang iyong kinakapitan, o kaya naman ito yung tao na kumbaga sa tingin mo ay kailangan mo sa buhay na ito. Pero dito pinaalala sa atin ni Jesus na kailangan umalis. Kailangan umalis. Sabi nga ni Jesus, kailangan niyang umalis dahil kung hindi, hindi paparito ang patnubay. At ito yung mga bagay na ituturo sa kanila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, tungkol sa katotohanan. So, aalis at kailangang umalis ni Jesus. Sabi nga po, no, narinig natin nung nakalipas sa linggo, aalis siya para ipaghanda tayo ng silid doon sa langit. So, mayroon pa rin purpose. May purpose kung bakit siya nanatili, may purpose kung bakit siya nakasama ng kanyang mga alagad, at may purpose din kung bakit siya kailangan umalis. Bawat isa sa atin dito, aalis din pagdating ng tamang oras. Yang inuupuan nyo, hindi nyo pag-aari yan. Huwag nyo angkinin na inyo habang buhay. May aalis at may papalit sa inyo. Pero ang tanong, pag umalis sa ba kayo, ano ang inyong iiwanan sa inyong mga iiwanan? Ano ba? Kayo po, mga magulang, hindi naman kayo habang buhay. Hindi kayo habang buhay ay tutulong o magtataguyod ng inyong pamilya. Aalis at aalis kayo dapat. At minsan, mas nakakabuti pa ang inyong pag-alis. Kasi hanggat nandyan kayo, hindi natututo ang inyong mga anak. Kasi kayo ang gumagawa. Kaya nga, maganda ring isipin, inihanda ba sila? Inihanda nyo ba sila bago kayo umalis? Inihanda nyo ba? Halimbawa, no? Kasi minsan ayaw nyong umalis, natatakot kayo kasi sasabihin nyo, paano na sila? Paano na sila? Sinong mag-aalaga kay ganito? Sinong mag-aasikaso kay ganito? Ang tanong, itinuro nyo ba yung kung ano ang tama at mabuti?
Para nang sa ganun, hindi kayo nag-aalala na pag umalis kayo, baka mag-away-away sila. Pag umalis kayo, baka magkagulo sila. Ay, minsan, reality, pag nawawala ang magulang, nag-aaway-away ang mga anak sa usaping pera. Pero naturuan ba sila paano magbigayan? Naturuan ba sila paano magmahalan? Lalo tigit, naturuan ba sila paano mabuhay kapag wala ka na? Kaya hindi rin nakakabuti na yung lagi na lang ikaw ang gumagawa ng lahat para sa kanila. Kaya tuloy, pag nawala ka, hindi na nila alam paano mabuhay. Turuan nyo paano magluto. Turuan nyo paano maglinis ng bahay. Para mabuhay sila. Turuan nyo paano maghanap buhay. Hindi yung sa mga nasa abroad, padala kayo ng padala. Kaya tuloy umaasa na lang sa padala. Hindi na nagtrabaho. O kaya ngayon, hindi sa, parang nakakalungkot man, no? Mahal ba talaga nila kayo kaya ayaw kayong mawala? O natatakot lang sila na kapag nawala ka, paano na sila? Turuan nyo paano mabuhay ng tama, ng ayon sa katotohanan. Turuan nyo paano mabuhay ng mabuti. Kailangan nyong umalis. Kailangan natin umalis. At ngayon, sana makita nyo po yan. No? Konting panahon na lang. Tingnan nyo mga katabi ninyo. Konting panahon na lang yan. Kahit gusto pa niyang mabuhay ng habang buhay pa, na hindi ko alam kung bakit. No? Pero malapit na yan. Pero huwag niyong sayangin ang mga oras. Ituro na ang dapat ituro. Mahahabol pa, baka kaya pang ihabol. O yung si Kristo nga, kinailangan umalis. Ano ikaw, masigit ka ba kay Kristo? Si Maria nga, kailangan iniakyat sa langit. Ikaw ayaw mo? Kasi baka malinaw sa kalooban natin talaga, hindi pa tayo gumaganap o gumagawa ng mga dapat nating gawin. Kaya hindi ka confident na umalis. Pero hindi ikaw ang Savior. Hindi ikaw ang Messiah. Pero ngayon, sabi nga, ituro mo hanggat sa abot ng iyong makakaya. Turuan mo silang mabuhay. Turuan mo sila, lalo tigit, ipakilala mo ang Diyos sa kanila. Dahil yan ang magpapatatag sa kanila. Yan ang magpapaayos ng kanilang buhay, ang relasyon nila sa Diyos. Dahil ang taong may relasyon, magandang relasyon sa Diyos, magiging maganda ang relasyon sa kanyang kapwa. Kaya nawa po, no? Tanggapin natin at matuto tayo sa patnubay, sa patnubay na iniwan ni Jesus. Malapit na akong kunin ni Lord. No? O, hinay-hinay lang. Nasa mid lang, baka kung ano-ano na naman ang sabihin ninyo. No? Magme-message na naman kayo, Padre, inom kayo. O, relax lang, kalma lang. Ito ang pinakamahalaga na iiwan natin. Kung sakali, no? Iiwanan dapat natin na nakilala ng mga tao ang Diyos dahil sa iyo. Nakilala ng iyong pamilya ang Diyos dahil sa iyo. Amen? Bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya.
Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastor, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihan, magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo pong lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng digayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na